Isinara ni Jacqueline ang papeles na binabasa niya magmula pa kanina. May nahanap ka na bang clue tungkol sa pagkawala nila? Pagod na napasandal si Jacqueline sa swivel chair niya bago ito inikot paharap sa kausap. Wala. Kahit katiting na impormasyon, wala. Nai-stress na sagot niya. Do you think that Peralta were plotting something? Napahilot sa sentido si Jacqueline. Sa totoo lang, wala siyang idea. We both know na hindi naman ako close sa mga Peralta. They are the most mysterious family of agent in the whole country. Hysterical na sambit niya bago isubsob ang muka sa table. It's been 3 long years. Pagod na ako sa kasong to, Julio. Walang buhay na usal niya. Malapit nang mawala ng pag-asa. Nakakabigla naman kasi talaga ang pagkawala nila. Ilang taon silang namayagpag sa industriya. Kahit ang mga anak na mga yon, naging agent din. At may kanya-kanya ng pamilya. Tapos isang araw, bigla na lang silang nawala. Kahit si Julio, ay wala na ring maisip na ideya kung ano ba talaga ang nangyari. Nawala ang mga ito. Parang mga bulang biglang naglaho. Ni walang marka na iniwan ng mga ito. Kilala sa buong bansa ang mga Peralta. Maging sa ibang bansa, matunog din ang mga pangalan nito. Kaya imposible na wala man lang nakakita sa mga ito. Maaari kayang patay na sila? Naibagsak ni Julio ang hawak nitong tasa. Napataas tuloy agad ang tingin niya. Dahil sa pagkagulat. Oh my God, Jacqueline. You're underestimating the Peraltas. Trainee ka pa lang nun, ay nakalaban na nila halos lahat ng klaseng tao. Walang makakatalo sa kanila. Imposible na mapatay sila at wala man lang lumabas na balita. Wala na atang masuhusay pa sa mga Peralta. Nasabunutan ni Jacqueline ang sarili. Kung ito na mismo ang nagsasabi na hindi patay ang mga ito, nasan nga? Congratulations, Detective Gara. You are now free from the Peralta's case. Ibibigay na lang namin sa iba ang kasong hinahawakan mo. Sa tingin kasi namin, mas kailangan ka sa iba. Hindi alam ni Jackie kung matutuwa ba siya o ano. Pero mas pinili niya na ipalagay ang sarili. Sa tingin niya, hindi niya talaga kakayanin ang kaso na to. Ano ang laban niya sa mga Peralta na ayaw magpahanap? But of course, for now, you can take your 1-month vacation. Also, the agency is giving you your budget for your vacation. Doon ay lumawak ang ngisi ni Jackie at tumangutango. Nice. Sa wakas matatamasa ko na rin ang deserve kong bakasyon. Excited na sabi niya bago tanggapin ang white envelope kung saan nakalagay ang budget money niya. Habang inaayos si Jackie ang table niya, ay lumapit sa kanya ang isang katrabaho. Pwede ko bang hingin ang record mo sa mga Peralta? Kakailanganin ko kasi for further information. Tinignan niya lang ito bago bumalik sa pag-ayos. Ito pala ang pumalit sa kanya sa case ng mga Peralta. Hindi niya rin may paliwanag pero kahit noong una, hindi niya talaga ito nagustuhan. Alam din naman ng buong station nila yon. Dahil hindi siya mahilig makipagplastikan. Hahanapin ko pa. Ipabibigay ko na lang sa'yo. Hindi niya alam kung nangaasar ba ang head officer nila. Dahil alam naman ng mga ito na hindi niya gusto ang lalaking nasa harap niya ngayon. Pero kailangan ko na ngayon. Sinamaan niya ito ng tingin bago malakas na inilapag sa mesa niya ang mga papeles na naging dahilan upang pagtinginan sila ng ibang katrabaho. Hahanapin ko pa nga, diba? May inis sa tono na usal niya. May nasisense talaga siya sa lalaking to na hindi niya may paliwanag. 3 taon niya na itong katrabaho pero hindi niya pa rin magawang magustuhan man lang ito bilang katrabaho. Dahil sa inis, ay iniwan ni Jacqueline ang inaayos na lamesa at padabog na nagtungo sa opisina ng head officer. Kung sa kanya na lang pala ibibigay ang kasong yun, sana ako na lang humawak. Naiinis na sabi ni Jacqueline pagkapasok niya pa lang sa pinto. Try to relax, detective. You are too good to be in this case na hindi umuusad. Nangunot ang noo ni Jackie bago galit na lumapit dito.
Are you implying that the case of Peralta is not going anywhere because of me? Mahina, ngunit may gigil na usal niya. No, that's not what I mean. Hindi ba't si Detective Rex ang mahilig sumalo ng mga kaso mo? Hayaan mo lang siya. Ayaw mo ba nun? Marirealize niya na sa kanya napupunta ang pinagsawaan na kaso. Kahit na sinabi ito ng head officer nila upang pakalmahin lang siya, hindi niya magawang kumalma. Hindi niya pinagsawaan ang kaso ng mga Peralta. Ito ang naging inspirasyon niya noong nag-aaral pa lang siya. Marinig pa lang niya ang pangalan ng mga ito, ginaganahan na siya upang maging magaling na detective. Pero napapagod na siya. 3 taon na siyang halos mabaliw dahil sa biglaang pagkawala ng mga ito. Talk to him. Huwag siyang makulit. Ibibigay ko rin naman sa kanya mga record ko. Nasabi na lang niya bago tuluyang lumabas sa opisina nito. Kung paiiralin niya kasi ang init ng ulo, baka tuluyan na siyang mag-resign at iwan ang mga nakakabwisit ng mga taong to. Bumalik siya sa pag-aayos ng mga gamit bago inirapan ng lalaki na papasok din sa opisina ng head nila. Sip-sip talaga ang isang yun. Biglang saad ni Julio nang makalapit ito sa kanya. Wala naman siyang sisip-sipan. Mahina, ngunit naiinis sa sagot niya. Ay, Shala, huwag ka na magpaka-stress sa lalaking yon. Tapusin mo na yan para makapagbakasyon ka na. Napatango na lang siya bago mabilis na inayos sa mga gamit. Susulitin niya ang 1 buwan na hindi niya makikita ang buwisit na lalaking yon. Pagtatapos talaga ang bakasyon niya, ito naman ang iimbestigahan niya. Hindi dahil naiinggit siya dito o ano. Malakas ang pakiramdam niya na may tinatago ito at aalamin niya yun. I'll go first, Julio. Call me when you need something. Ngumiti lang ito sa kanya at tinapik siya sa balikat. Oh no, I won't disturb your vacation. Go, enjoy. Napapikit si Jacqueline nang tumama sa kanyang malakas na hangin. Napangiti siya at sinalubong lang ito. Finally. Finally, I'm home. Masayang usal niya bago nagpakawala ng buntong hininga. Ilang taon na rin siyang hindi nakakauwi ng probinsya nila dahil simula nung nagtrabaho siya sa Maynila ay nagpapadala na lang siya ng pera sa lola niya. Jacqueline? Napamulat siya ng mga mata na may tumawag sa pangalan niya. Ay Diyos ko, Jacqueline! Tuwang-tuwang sigaw ng kanyang lola at excited na patakbong lumapit sa kanya. Lola, namiss po kita. Halos magtatatalon si Jacqueline nang mayakap niya ang lola niya. Tunay ngang nangulila siya dito. Halika dito tayo, iha. Tuloy ka para tayo naman ay makapagkwentuhan. Anyaya nito bago siya marahan na hinila papasok sa bakuran. Ang laki na ng pinagbago dito, la. Dati maliit lang tong bakuran natin, ngayon malawak na. Oo, pero wag ka mag-alala. Yung pinanggawa ko dyan sa bakod ay libre na. Ang sipag kasi ni Leo. Siya na ang nagpresenta na gagawa ng bakod natin. Nang tuluyan na makapasok, ay inilibot agad ni Jacqueline ng mga mata. Mas madami na ngayon ang litrato sa paligid. Puno ng litrato niya na ipinapadala niya sa kanyang lola. Sino ho si Leo, lola? Naglakad papasok sa kusina ang matanda at may kinuha bago siya sagutin. Yung masipag na binata. Huwag ka mag-alala. Mamayang hapon nandito siya. Diyan lang naman kasi siya sa kabilang bahay. Yun yung bahay na tinutuluyan niya. Naglapag ito ng tubig at baso sa maliit na lamesa. Bahagya niya pa itong tinulungan. Kumusta naman kayo dito? Hindi ba kayo naiinip? Mausisang tanong niya kasabay ng pagtayo. Tiningnan niya ang mga litrato na nakadisplay. Hindi naman. Malaking bagay nga na nandito palagi si Leo. Ang batang yun, hindi pumapalya. Halos araw-araw pinapasaya ako. Nangunot ang noo niya at bahagyang tiningnan ng lola. Parang kinikilig pa ito. Posible kaya na karelasyon ito ng kanyang lola? Baka naman pinipirahan ng lalaking yun ng lola niya. Ay, magpahinga ka muna, iha. Alam kong pagod ka sa biyahe. Magluluto na rin muna ako ng merienda. Mabuti na lang at lagi kong nililinis ang kwarto mo. Hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka.
Hinarap niya ang lola niya at marahan na lumapit dito. Gusto ko po kasi kayong sorpresahin. Ngumiti naman ito sa kanya. O sige po, akyat po muna ako sa taas. Salamat la. Ngumiti ito ng matamis bago tumango. Magpahinga kang mabuti. Tumango-tango siya bago umakyat sa itaas. Kagaya nung dati, walang pinagbago doon. May 2 pa rin na kwarto at mini sala para sa tatambay doon. Ang bakod lang nila ang medyo naiba. Pumasok siya sa dating kwarto. Napangiti tuloy siya dahil malinis ito. Mabilis niya isinara ang pinto at pagod na humiga sa kama. Sa wakas, pahinga na muna. Hinubad niya lang ang sapatos bago tuluyang humiga sa kama. Mukhang pinalitan din ni Lola ang kutsyon ko. Mas lumambot. Masayang aniya bago tuluyang humiga sa kama. Hindi niya namalayan na nakatulog na siya sa ganung posisyon. Nagising siya bandang 5:00 pasado. Magtatakip silim na at nararamdaman niya ang pamilyar na pakiramdam ng probinsya. Maging ang mga manok na patulog na ay tumitilaok pa rin. Bumangon siya sa kama at kinuha ang tuwalya. Bumaba siya at agad na hinanap ng mga mata ang kanyang lola. Ngunit mukhang lumabas ito. Lola? Sumili pa siya sa may pinto upang hanapin ang lola niya. Ngunit hindi niya ito matanaw, kaya naman nagkibit balikat na lang siya at pumasok sa banyo. Nang matapos maligo, ay itinapis niya ang tuwalya sa katawan bago lumabas. Ngunit pagbukas niya ng pinto, ay nakitang sumalubong sa kanya ang hindi pamilyar na figura. Mabilis siyang kumilos. Tinapunan niya ito ng malakas sa suntok na agad namang naiwasan ng lalaki. Binalak niya pa itong sikuhin, ngunit nasalulang nito ang siko niya at bahagya siyang itinulak. Teka lang miss, hindi ako masamang tao. Napahinto siya at mabilis na hinawakan ng tuwalyang nakatapis sa katawan niya. Who are you? What the hell are you doing here? Magnanakaw ka ba? Marahang umatras ang binata at itinaas ang mga kamay. Nang bahagya itong makalayo sa kanya, ay nakita na ang itsura nito. May pagkamoreno, matangkad na lalaki at malalaki ang biceps. Ang mga mata nito na natatamaan ng papalubog na araw mula sa bintana ay nagiging dark brown. Relax ka lang miss, hindi ako magnanakaw, pasensya na. Sabi kasi ni Lola Lucing kumuha lang ako dito ng niluto niyang merienda. Bahagyang nanindig ang balahibo niya. Parang may kakaiba sa boses nito, parang boses mayaman. Umayos na siya ng pagkakatayo bago iiwas ang tingin. Ako nga pala si Leo. Ikaw ba si Miss Jacqueline? Marahan siyang tumango. Inilahad nito ang kamay nito sa harap niya. Ngunit bago pa niya ito tanggapin, ay binawi na nito agad. Ay, di pa pala ako nakakapaghugas ng kamay. Kagagaling ko lang sa pangingisda. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Mukhang may kakaiba sa binata. Magbibihis muna ako. Tumango lang ito sa kanya. Siya naman, nagmamadaling umakyat sa itaas. Nang mailak niya ang pinto, nagpakawala siya ng buntong hininga. Nagawa niyang kontrahin ang atake ko kanina. Sino bang lalaking yun? Ngayon niya lang yun naisip na nagawa nga nitong pigilan ng mga atake niya. Isa siyang skilled detective. Ngunit ang isang mangingisda ay nagawang matsyempohan ang atake niya? Masyado na ba siyang nasanay sa paghahagis ng lambat? Kaya nagawa niya yon? Nagtatakang tanong ni Jacqueline sa sarili. Iniling niya ang ulo at nagtungo na lang sa bag niya para kumuha ng isusuot. Mukha namang makakapahinga siya ng mabuti sa probinsya nila. Dahil kahit ilang taon ang lumipas, hindi pa rin dumami ang bahayan sa lugar nila. Susulitin ko talaga ang buwan na to. Dahil for sure, may asungot na naman sa pagbalik ko. Gagamitin niya ang bakasyon na to para maalis sa isip niya ang mga Peralta at ang buwisit niyang katrabaho. Tuluyang bumaba si Jacqueline sa hagdan. Lumubog na rin ang araw kaya naman nararamdaman niya na ang lamig. Iha, halika nagluto itong si Leo ng ulam para sa hapunan. Hindi ba at paborito mo itong pampano na isda? Sakto at nakahuli siya. Otomatikong nakaramdam ng pagkatakam si Jacqueline.
May kamahalan kasi ang isda sa Manila at kahit afford naman niya, ayaw niyang gumastos ng malaki. Sige po, Lola. Isinuot niya ang tsinelas na nakaabang sa kanya sa pintuan. Sa labas ay gumawa lang ng bonfire ang kung sino man at may bahagyang malaking lamesa doon. Doon nakalagay ang kanilang pagkain. Kain tayo. Nginitian niya ang binata at tumango. Kitang-kita niya ang itsura ng binata dahil sa liwanag ng bonfire. Gwapo pala ito. Moreno, ngunit napakagwapo. Masarap magluto ang batang to. Ang swerte nga't nakahuli siya ngayon ng paborito mo. Nagsalo-salo sila sa pagkain. Mas na-realize niya na namiss din talaga niya ang lutong probinsya. Lalo na ang kasabay na kumain ng kanyang lola. Nakaka-proud nga itong apo ko. Biruin mo, may apo ako mahusay na detective. Nakita niya ang kung ano sa mga mata ng binata. Bahagyang napakunot ang noo niya. Ngunit na mapansin niya na parang namalikmata lang siya, binaliwala niya yon. Lola, hindi naman po, sakto lang. Nahihiyang aniya. Ngunit ang totoo ay isa siyang kauna-unahang babaeng detective na maraming naresolbang kaso sa loob ng 6 na buwan. Sa halos ilang taon na pagtatrabaho, ay marami na rin siyang naipundar dahil mas mataas ang bayad sa kanya kumpara sa iba. Bukod pa doon, ay ibang binibigay na allowance sa kanya sa tuwing hihingi siya ng leave o kaya naman may sakit siya. Kinabukasan ay maagang nagising si Jacqueline. Tulog pa ang lola niya dahil pasado 4:00 pa lang naman. Bumaba siya para magtimpla ng kape. Habang nagpapainit ng tubig sa takore, ay binuksan niya ang ilang bintana at pinto. Umakyat siya muli sa kwarto niya at kumuha ng jacket bago muling bumaba para magtimpla ng kape. Ang aga mo naman? Nagulat siya sa boses ng lalaki nagsalita mula sa likod niya. Naglalakad-lakad kasi siya patungo sa dagat. Dahil malapit lang naman ang bahay nila sa dagat. Oo, nakasanayan ko lang kasing maaga magising. Sinulya pa niya ito at may nakasukbit itong lambat sa kanyang kanang braso. Malamig pa dito sa baybay. Dapat ata matulog ka rin muna. Mukhang bakasyon mo naman kaya nandito ka. Pinalapad ng hangin ang buhok niya kaya naman sinungkit ang ilang hibla ng buhok at nilagay sa likuran ng tenga. Ayos lang, namiss ko rin talaga maglakad-lakad dito habang maaga pa. Ibinabalang nito ang lambat sa bangka na nasa malapit bago siya nito tingnan. Sa'yo ang bangkang yan? Tumango ito sa tanong niya at bahagyang naglakad pabalik sa kanya. Ibinenta sa akin ni Mang Kanor. Matibay din to. Halos 3 taon ko na ring nagamit. Bahagyang nangunot ang noo niya. 3 taon na ito sa probinsya? Matagal ka na rin pala dito? Nga pala, pasensya na sa nangyari kahapon ha. Nagulat lang kasi ako. Mahina lang itong natawa bago pumwesto sa likod niya. Anong ginagawa? Bago pa siya matapos sa pagsasalita, ay nilikom na nito ang buhok niya at maingat na tinali yon. Ayan, para hindi ka na mahirapan mag-ayos ng buhok mo. Hindi nga alam ngunit sa simpleng ginawa nito, ay muli na namang nagkuramentado ang puso niya. Salamat. Halos hindi niya makapa ang sariling boses. Bakit ba siya nakakaramdam ng ganito? Nagkape ka na ba? Out of nowhere na tanong niya. Dahil pakiramdam niya, na-awkwardan siya bigla. Hindi pa inaayos ko itong lambat. Pupunta ako sa bayan para bumili ng pandesal. Gusto mo bang sumama? Nagulat siya na alokin siya nito. Halos kagatin niya ang sariling dila para lang makahanap ng salita. Oo, kung ayos lang sa'yo. Ngumiti ito sa kanya. Kitang-kita tuloy niya ang Colgate na commercial ng ngipin nito. Oo naman, ihahanda ko lang yung motor. Tumakbo ito pabalik sa bakuran nito. Siya naman yung naglakad na rin pabalik sa bahay nila para ibalik ang pinagkapihan niya. Noong lumabas siya, sakto rin na nasa tapat na ito ng pinto ng bakuran nila. Ingat sa pagsakay, marahan siyang natawa dito. Sa Manila nga, ay basta na lang siyang tumatalon para makasakay sa mga sasakyan tuwing ondahan sila. Sa ganito pa kayang simpleng motor lang?
Oh, don't worry. I will. Hindi na sila nag-helmet dahil malapit lang naman ang bayan. Lubak-lubak lang talaga ang daan at hindi pa gano'n nade-develop ang lugar. Hawak ka lang, Miss Jackie. Talagang malubak dito. Natawa lang siya at tumango. Sanay na siya dito at na-enjoy pa nga niya ang daang pagkalubak nito. Nang biglang napahinto ito dahil may tumawid na pusa, ay bahagya siyang napasubsob sa likuran ng binata. Kaya nayakap niya ito ng tuluyan. Baka mahulog ka, hawak ka lang. Kahit na alam niyang kaya niya, ay sinunod niya pa rin ito. Yumakap siya ng bahagya dito. Kagaya na inaasahan, ay kakaunti pa lang ang tao sa bayan dahil papasikat pa lang naman ang araw. Naamoy niya agad ang masarap na amoy ng mainit at fresh na pandesal. Namiss niya talaga ito. Oh, ang aga mo naman, Leo. Narinig niyang bati ng matandang tindera sa binata. Bahagyang napataas ang kilay niya. Kilala na mga ito si Leo? Uy, Jacqueline, nakauwi ka na pala? Mabilis na bati nito nang lumapit siya sa binata. Bahagya siyang umiti at tumango. Kahapon lang po, ate. Kilala niya ang mga ito. Ito pa rin pala nagtitinda ng masarap na pandesal dito sa bayan. Natutuwa naman ako makita ka dito ulit. Buti nakilala mo na itong si Leo. Ay naku, ang bait na batang yan. Nakita niyang marahang pagtawa ni Leo, kaya naman hindi niya maipaliwanag na dahilan, ay tumibok ng mabilis ang puso niya. Mukha nga pong mabait siya. Naiusal na lang niya. Ano po, Aling Tinding, mauna na kami. Alam niyo na ho, ako'y papalaot pa. Tumango-tango ito bago nagpaalam. O siya, sige, salamat sa buena mano. Kapag may nahuli ka ulit na mga alimango, ilako mo sa akin ha. Napakasarap dahil fresh. Tumango ang binata at tuluyang naglakad patungo sa motor. Sumunod naman siya dito. Ako na maghahawak ng mga pandesal. Aniya. Hindi, ako na. Kaya ko naman. Hindi niya pinansin ang sagot nito sa kanya at kinuha na lang niya bigla ang papel na pinaglalagyan ng pandesal. Makulit ka rin pala. Mahinang bulong nito na narinig niya. Ngumisi na lang siya at umiling. Sakay na, Miss Ma'am. Natawa siya at inirapan ito. Pangalawang araw pa lang nito, ngunit uma-attitude na ito sa kanya. Gusto mo bang sumama sa laot? Napatingin si Jacqueline kay Leo habang isinasawsaw niya ang pandesal sa tinimpla niyang kape ulit. Hindi ba ako makakaabala? Naisip niya din kasi na wala naman siyang gagawin at tiyak na magsa-cellphone lang siya o di kayo matutulog. Nope, pero baka mangitim ka, mainit sa laot. Bahagya niya itinaas ang braso at tiningnan yon. I don't mind. I'm sure naman na kapag naligo ako babalik din ang kulay ko. Ngumisi ito sa kanya. Natigil siya ng bahagya dahil doon. Parang pamilyar ito sa kanya. Parang nakita niya ang ngising yon. Kung saan man. I like the confidence. Mas lalo siya natigilan nang marinig ang English accent nito. Have we met before? Wala sa wisyong tanong niya bago iniwas ang tingin. Bahagya itong natigilan at muling umisi. Sumandal ito sa kawayan bago sumimsim ng kape. Hindi, saan naman tayo magkikita? Mahina pa itong tumawa kaya naman tuluyan siyang hindi makatingin dito. Nahihiya na siya. Wala, never mind. Pasado 6:00 na magdesisyon silang umalis. Sakto din na nagising ang lola niya kaya nagpaalam na sila dito. Nag-sunblock ka na ba? Mahinang natawa si Jacqueline na tinampas ang braso ng binata. Bahagya niyang nabawi agad ang kamay dahil sa matigas na braso nito. Bato ba yung braso mo? Ang sakit ah. Kitang-kita sa mga mata nito ang amusement. Inirapan niya tuloy ang binata. Sakto lang naman. Malambot pa nga yan kumpara sa bato. Hindi niya alam pero mas natawa siya. Masyado lang ata itong corny. Ewan ko sa'yo, tara na nga. Nagulat siya ng bahagya nang buhatin siya nito para may aakyat sa bangka. You don't have to do that. I'm a very skilled woman. Aniya, dahil sa pagkagulat. Ngumisi lang ito sa kanya bago itulak ang bangka at tuluyan na itong sumakay. Matagal ka na ba dito?
Naitanong niya nang nasa kalagitnaan na sila. Abot-abot niya ang tubig dagat, kaya naman nakaupo lang siya habang pinaglalaroan ng tubig. Sakto lang. Kahit nakatalikod siya dito, pinagtaasan niya ito ng kilay. Sakto lang? Anong sakto? Like 4 years? 3? 4 na taon at kalahati siyang nawala sa probinsya, kaya hindi niya rin alam ang sagot sa sakto lang nito. Maybe 2 or so? I don't remember much. Humarap siya dito at tuluyang ipinakita ang pagkunot ng kanyang noo. Where are you from? Ngumisilang ito bago hilahin ng isang lambat. Nangalumbaba siya at pinatong ang siko sa kanyang binte. Sa bahay ko. Inismidan niya ito bago inirapan. I mean yung lugar bago ka pumunta dito. Kunwaring naiinis sa sambit niya. Sa Zambales. Nangunot ang noo niya at ngumuso. Hindi siya satisfied sa sagot nito. Mayaman ka ba? Ito naman ang umirap sa kanya bago ilagay ang ilang isda na nahuli sa timba. Kung mayaman ako, hindi ako mangingisda. May point ito, pero hindi talaga siya satisfied. Gusto niya atang i-rate ito ng 3-star dahil hindi naman ito sumasagot ng diretsyo. Sa bagay, pero bakit Inglesero ka? Tumawa naman ito na parang may nakakatawa sa sinabi niya. Sinasabayan lang kita. Masama na pala mag-English ngayon. Matapos ang usapan nilang yon, nakisali na siya dito sa pagkuha ng isda. Hindi man siya marunong, may nahuli pa rin naman siya. Tama na muna, ako na lang. May biskwit at manok ako dyan, baka gusto mo. Kinuha nito ang Tupperware na hindi niya napansin na nakalagay sa gilid ng bangka. Fried? Tumango ito bago umupo at binuksan ng Tupperware. Hindi na nga lang mainit pero ibinabad ko yan kagabi sa toyo at kalamansi. Masarap yan. Ngumiti lang siya at kumuha ng isang piraso. Sakto lang ang gayat nito para makagat niya. Ang sarap! Pagpuri niya sa napakalasang manok na to. Lola, teach me how to cook that. Nung mga unang linggo ko dito. Kaya naman pala pamilyar sa kanya ang lasa. Dahil na rin ang lola niya ang nagturo dito. Wanna try? Tanong niya dito at kumuha ng isang piraso bago tinangkang isubsob dito ang manok. Ha? Natigilan siya nang ma-realize kung anong ginagawa niya. Ha? Ulit na tanong naman niya dahil sa biglaang pagkalutang. Bago niya pa mabawi ang dapat na ibibigay dito, ay agad na nitong kinain ang manok na hawak niya. Bahagya pang lumapat ang labi nito sa daliri niya. Ang sarap nga. Kinagat pa nito ang labi bago umiwas ng tingin. Nakita niya pa ang multong ngiti nito kaya napaiwas na lang din siya ng tingin. Nakakahiya naman ang ginagawa niya. Nang mabusog, ay umayos na lang sa pagkakaupo si Jacqueline sa bangka. Pinapanood na lang niya si Leo na mangisda. You're pretty young and handsome to be a fisherman. Humarap ito sa kanya at ngumisi. Napaubo naman siya nang maisip niya kung ano mga sinabi niya. Mukhang nawawala na ang detective ability niya dahil sa binata. Handsome, huh? Meron talagang kakaiba sa binatang kaharap niya. Parang nakita niya na ito noon. Pamilyar ito sa kanya. Para sa isang mangingisda na tahimik na namumuhay sa probinsya, paano nga bang pinaghihinalaan niya ito? Hindi mo ba alam? Imposible naman na wala pang nagsabi sa'yo nun. Kunwari siyang tumawa at umirap dito. Well, to be honest, there are plenty, but your compliment hits different. Ito na naman siya at hindi na naman maintindihan ng puso niya. Bakit ba ganito na lang epekto sa kanya ng bawat salita ng binata? Mukhang may napagtanungan ata ito sa probinsya nila kung paano gumawa ng potion. Mahangin ka rin pala, no? Pangtaboy niya sa kabang nararamdaman. Really? Ikaw itong sinasabihan ako na handsome tas ako pa tong mahangin? Iiling-iling pa nitong sabi bago umupo at magpakawala ng pagod na buntong hininga. You're tired? Why don't we go back home? I also guess it's 2 in the afternoon. Lumapit siya dito
Nang bahagya at iniabot nito ang towel na dala niya. It's kinda weird. I'm getting tired cause my heart can't even calm down. Natigil ang kamay niya sa hangin at mabilis na nag-iwas ng tingin. Pakiramdam niya tuloy isa siyang teenager na may crush. Isang linggo na siya sa probinsya. Kagaya na ipinangako ni Julio sa kanya, hindi siya nito tinawagan para balitaan ang masasamang balita. Ito ata ang pinakamasayang linggo sa buhay ni Jackie. Na-enjoy niya ang bawat araw na kasama ang kanyang lola maging si Leo. Iha, tawagin mo dun si Leo at makakain muna tayo ng merienda. Tumango siya pero bago yon, lumapit siya dito para magtanong. La, wala ko bang pamilya si Leo? Nagkibit balikat lang ito, mukhang busy sa ginagawa. Pero may isang babae na minsang pumunta dyan sa bahay niya. Mukhang anak mayaman. Hindi ko nga lang alam kung nagstay ba yun o umalis din agad. Hindi ko naman napansin. Bahagyang nangunot ang noon niya. Babae? Mukhang kinakailangan na niyang alamin ang tungkol sa misteryosong lalaking to. O sige la, tawagin ko po muna siya. Lumabas na siya ng bahay at dumiretso sa baybay dahil nandun ang binata. Leo! Sigaw niya dito habang papalapit. Tinanaw naman siya nito. Merienda daw muna, sabi ni Lola. Hindi na siya nito hinintay na makalapit ng tuluyan. Naglakad na ito palapit sa kanya. Miss Jackie, okay lang ba na maghilamas muna ako sa poso? Tumango naman siya dito. Ngumiti at naglakad na. Dahil nasa malapit lang naman ang poso, ay doon na sila dumiretso. Ako na magbubomba, maghilamos ka na lang. Pagpipresenta niya. Ha? Ako na, susunod na lang ako sa bahay. Hindi siya nagpatalo kahit panahikipag-agawan na ito sa kanya ng poso. Kaya naman inatake niya to. Mabilis naman itong nakailag at hinawakan ng poso. Malakas niyang hinila ang kamay nito. Ngunit napigilan nito ang balak niya. Umikot siya at tinangka itong sipain nang mabilis itong masalo ang atake niya. What on earth? Halos hindi siya makapaniwala na halos lahat ng atake niya ay nasasalo nito. Anong ginagawa niyong dalawa? Sabi ko'y kakain ng merienda. Naglalaro pa kayo dyan? Mabilis na binitawan ng binata ang paa niya, kaya naman sabay silang umayos ng tayo. Susunod na kami! Susunod na kami la! Nauutal na sabi nilang dalawa. Nagdududang tiningnan ni Jackie ang binata. Meron talagang kung ano sa lalaking to. Kailangan lang niyang malaman kung ano yun. Ako na kasi. Mahinahong anito bago marahang inangkin ang poso bago ito binombahan. Hinayaan niya na lang ito dahil pinagmamasdan niya ito. Kung ordinaryo lang ang lalaki, hindi nito masasalo ang bawat atake niya. Ang kanyang mga katrabaho, kailanman ay hindi nanalo sa kanya. Kaya paano ng isang mangingisda ay nasalo ang bawat atake niya. Gusto mo bang maligo? Napakurap-kurap siya at nabalik dito ang tingin. Nabasa na ang damit nito, kaya naman hinubad nito ang damit. Parang malaslow mo para sa kanyang pag-agos ng tubig mula sa dibdib nito hanggang tiyan. Ang 6 na malapandesal nito ay namumutok at maging yon ay imposible na sa pangingisda nakuha. Napakakisig ng morenong kulay nito. Ha? Ayoko. Dalian mo na dyan. Naghihintay na sa atin si Lola. Kung patuloy niya makikita ang yummy na body ni Leo, ay baka hindi na siya makapag-isip ng tama kahit kailan. Kaya dapat habang maaga pa, pigilan na niya ang sarili. Oo na, oo na. Tinalikuran niya ito at nauna nang pumasok sa loob. Ang tagal-tagal niyo talagang dalawa. Ano bang pinag-uusapan niyo lagi? Parang napagod bigla si Jacqueline kaya naman nahiga siya sa sofa at tumitig sa kisame. Wala ho, iyang si Leo napakakulit. Natawa ito bago nagsali ng malamig na juice sa 3 baso. Ganyan talaga yang si Leo. Napakakulit. Dapat masanay ka na. Kinabukasan ay tanghali na nagising si Jacqueline. Hindi niya alam kung magandang bagay yun. Dahil sa lagpas 1 linggo niya dito, ngayon lang siya tinanghali ng gising. Oh, gising ka na pala. Halika na at mag-almusal.
Hindi na kita ginising kanina. Ang sabi kasi ni Leo mahimbing pang tulog mo. Kahit medyo inaantok pa, ay para ata siyang nagising sa sinabi ng lola niya. Po, pumunta po siya sa kwarto ko? Hindi makapaniwalang tanong niya. Hindi pa naman niya alam kung ano itsura niya kapag natutulog siya. Pinasilip ko lang kung gising na. Hindi naman siya pumasok. Nag-almusal lang siya bago lumabas ng bahay at maglakad-lakad. Mukhang pumalaot na rin si Leo dahil hindi niya makita ang bangka nito. Bago pa siya makalapit sa baybay, ay nagring ang cellphone niya. Ngayon lang may tumawag sa kanya kaya naman sinagot niya agad yon. Yes? Detective Jackie, I have something for you. Nabosesan niya si Julio sa kabilang linya. Nangunot naman ang noo niya. Hindi ako naka-duty, Julio. Rex has been gone for 5 days or so. I guess he's up to something. Mas nangunot ang noo niya. Noong siya naman na naka-assign sa mga Peralta, hindi naman siya nawala ng ganun katagal. What do you mean? I've been investigating Rex since you went to vacation. Ang sabi mo kasi hindi maganda ang amoy mo sa kanya. He's so clean. It's so unrealistic. Look, sinend ko ang files na nakita ko. Mabilis niyang dinownload ang files na finorward nito. Wait, he's sa Peralta? Hindi alam ni Jacqueline kung matatawa o kukunot ang noo sa nabasa. Paano nangyari ang bagay na yon? Niwala itong resemblance sa mga Peralta. Ang agent skills nito o maging detective ability ay wala ito. Magaling lang itong sumipsip. That's right. But here's an exciting part. He's from the first generation. From a first cousin of Leonardo Peralta. Napatakip siya ng bibig. Paano nangyari yun? Kumalat noon ang balita na naipakulong ang pinsan ni Leonardo Peralta. At kung totoo yun, paano naging damay si Rex na to? Then where is he? Don't be shocked, Jackie. But I guess it's up to you. I think he's following you. Hulog ang panga ni Jacqueline. Hindi makapaniwala sa narinig. What the hell? I gave him all the information I had. All the records. Ba't pati ang bakasyon ko sisirain niya? Inilibot niya ang paningin sa paligid. Hindi niya alam kung nawala ang kakayahan niyang maging alerto. Ngunit sigurado naman siya na kung may dayo ay mabilis nakakalat yun sa probinsya. Dahil maliit lang ang lugar. Iha? Tignan mo nga kung gising na ulit si Leo. Hinarap niya kung saan ang nagmumula ang sigaw. Hindi pala pumalaot ang binata. Sige Julio, salamat sa update. I have to do something. Tatawagan kita kung feeling ko nasa paligid lang siya. Pinatay na ni Jacqueline ang tawag at naglakad na patungo sa bahay ng binata. Ito ang unang beses na makakapasok siya dito. Leo? Kumatok pa siya pero walang sumagot. Naglakad pa siya ng bahagya. Nang makapasok, ay inilibot niya agad ang paningin. Hindi kagaya ng bahay nila na puro litrato, dito ay kahit isa wala. Leo, are you awake? Lola's calling for you. Nang makita na wala sa ibaba, umakyat siya sa hagdan. Doon ay nakita niya si Leo na nakahiga sa sahig kahit may kwarto naman. Leo. Dahan-dahan siyang lumapit dito at bahagyang umupo sa tabi nito. Sarap naman na matulog nito. Hindi niya alam kung ngingiti ba siya o mapapailing. Napakapayapa ng binata. Ang himbing ng pagkakatulog nito. Ayaw niya ito istorbohin kagaya ng hindi nito pag-istorbo sa kanya. You think this will work out? Tiningnan lang ni Lionel ang mga pinsan niya na walang tiwala sa kanya. Come on, you're asking me these questions like you're not a Peralta? Aniya habang pinupunasan ng basang buhok. They will not stop threatening our family kung di tayo gagalaw. Mahinang usal ni Wiscon. Ngumisilang siya bago buksan ang bintana. Sa tingin ko talaga itong si Wendy. Dapat gabi ka pumupunta dito. Nakita ka ni Lola. Sumimangot naman ang pinsan niyang si Wendy bago siya inirapan. Hindi ba? At mas dapat ka mabahala dyan sa girlfriend mo na detective?
She might spill our secrets if she knows about our plan. Tiningnan naman siya ni Wilton na akala mo may ginawa na naman siyang kalokohan. Tigilan niyo ako. At isa pa, hindi ko girlfriend si Detective Gara. Not yet. Tiningnan siya ng mga ito na parang nangaasar pa. Kamusta na nga pala sila dad? The clan. Nagsalin muna ang mga ito ng pinakaiingatan niya na wine. Binili niya pa ang mga ito sa Europe 3 years ago. Tapos pagtitripan lang na magagaling yung pinsan. Don't worry about them. They are so alive and guess what? Killing. Sinamaan niya ng tingin si Wilton, kaya naman tinaas nito ang mga kamay. Joke lang, of course they are doing their plans. It's so exciting nga eh. Nathan Evan knows how to kick a butt. Napailing na lang siya. San pa nga ba magbumana ang mga ito? Did great-grandma called? Simula nang pumunta siya sa probinsya na to, pinigilan niya ang sarili na wag gumamit ng cellphone. Isa na rin sa dahilan ang pag-iwas niya sa pag-track ng location niya. Yep, she's already told us about the Gallop. By the way, he's not a Peralta. He's a half. So, it makes us different family. Hindi na pinansin ni Leonel ang mga pinsan. Dahil ito na naman ang mga ito. Nagsasalita na naman na hindi niya maintindihan. You're too tired. Natigilan si Leonel nang sa paggising niya, nakahiga sa tabi niya si Jacqueline. Malayo naman ito ng bahagya ngunit nagulat pa rin siya. Kanina ka pa dito? Gulat na tanong niya. Marahan itong umiling bago humikab. Sakto lang. Bakit dito ka natutulog at hindi sa kwarto mo? Napatingin siya sa dalawang pinto na nakasara. Paanong dun siya matutulog? Nandun na makukulit niyang pinsan. Ang mga ito kasi wala nang sineryoso. Nasanay lang kasi ako dito. Katwiran na lang niya bago bumangon. Hinahanap ka ni Lola kanina. Hindi ko lang alam kung bakit. Nga pala, hindi ka pumalaot ngayon? Tiningnan niya ito at tumango. May alam na kaya ito? Magpapahinga muna sana ako ngayong araw. Tumango-tango ito bago bumangon na rin. Well, you deserve a rest. And besides, today is kinda lazy day. I tell you that Lola is resting. Sasabihin ko rin sa'yo na ako nang bahala kay Lola. Sabihin ko na lang nagpapahinga ka. Patayo na sana ito na hilahin niya ito. At mabuti na lang nasalo niya dahil kung hindi, baka bumagsak ito sa sahig. Leo, pupuntahan ko na si Lola. Mahinang sabi nito. Nagpakawala tuloy siya ng ngiti dahil sa kabadong boses ng dalaga. So this is the feeling. Kung magigising ako palagi na nasa tabi kita. Yun ang pipiliin kong replay palagi. Kitang-kita niya ang pamumula ng pisngi nito. Mas lalo tuloy siyang napangiti. I think I should go. Maingat niyang hinawakan ang baba ng dalaga. Mas maganda talaga ito sa malapitan. Lalo na kung ganito kalapit ang dalaga sa posisyon nila ngayon. Can you just give me more minutes to stay like this? It might be over soon. Nakita niya ang pagtataka sa mga mata nito. Pero hindi na nagtanong at hinayaan lang siya. Jacqueline! Ang pagtawag ng lola niya kay Jacqueline ang nagpabalik sa kanya sa nawawalang wisyo. Una na ako, I'll just tell Lola. Ngumiti lang siya at tuloy ang pinakawalan ng kamay ng dalaga. Napakapamilyar talaga ni Leo. Ay nako. Natatawa na lang itong nagpaalam ng tuluyan sa kanya. Okay, what was that? Agad na tanong ni Wendy na makalabas na ng tuluyan si Jacqueline sa bahay niya. Alin na naman? Kunwaring di niya alam ang sinasabi nito. Careful, cousin. Baka naman mahulog ka. Detective yan. So what? I am an agent. Mahinang natawa ang kalalabas lang na kambal mula sa kwarto. The lost one. Sabi pa nito. Napailing na lang siya at hindi na pinansin ang mga ito. Mukhang wala naman kasing saysay ang sinasabi nila. Lola's asking if you want sinigang or adobo. Ito ang bumungad na tanong sa kanya matapos niyang
pagbuksan nito mula sa pagkatok nito sa pinto niya. Anything will do. Nakita niya ang pagkunot ng noo nito kaya lihim siyang natawa. Walang anything will do sa menu. Kunwaring mataray na sambit nito kaya mas lalo siyang natawa. Pwede mong ikaw na lang? Saglit itong natigilan kaya natawa na naman siya ng bahagya. Ha? Ako? Ikaw na lang pumili para sa akin. Napakurap-kurap ito bago umiwas ng tingin at bahagyang napapikit pa. Yeah, right. Sige ako na lang. Hindi na ito naghintay pa na makapagsalita siya ulit. Umalis na ito bigla at parang patakbo nang pumasok sa bahay nito. Gosh, Cass, you're making her shy. Ganyan ka pala sa babae. Bulong ni Wendy sa kanya kaya mabilis niyang isinara ang pinto. God, Wendy, huwag kang basta-basta sumusulpot. Mamaya bigla siyang lumingon at makita ka. Paalala niya sa pinsan. Tumalikod naman siya para makita pa ng kambal na nakahiga naman sa sala niya. Why? Natatakot ka ba akalain niya na girlfriend mo ako? At kahit hindi ka pa nanliligaw ay mabasted ka na? Pang-aasar pa ng pinsan niya. Ewan ko sa'yo, you guys are lazy. Ba't ba kasi nandito na naman kayo? Bumalik na kayo sa Maynila? At baka hinahanap na kayo doon. What if they need you? Tumayo si Wiscon at kinuha ang binili niyang pandesal kanina pang umaga. Napatampal na lang siya sa noo at napailing. They don't need us for now. They need you there. Pero nandun naman silang lahat. They will be just fine. At ayaw mo ba nun? Na natitril tayo? Dahil hindi nila alam ang plano natin? Napabuntong hininga si Leonel. 3 taon nga siya nakaiwas sa mga makukulit niya magulang at ilang pamangkin at pinsan. Pero sa 3 magkakapatid na to, hindi siya makalusot. I think I'm falling in love. Hindi mapakali si Jacqueline na makapasok siya sa kwarto. Hindi niya makalimutan ang malalalim na titig sa kanya ng binata. Ang pakiramdam na parang hinahaplos ang puso niya ay nangibabaw. Oh gosh, this is wrong, right? Kakikilala ko lang sa tao. Hindi ko pa nga siya kilala ng lubusan. Parang hindi ata ito tama. Naiinis na ani Jacqueline sa sarili. At basta na lang ibinagsak ang sarili niya sa kama. Nakatulog siya sa ganong posisyon. Pakiramdam niya ay doble ang pagod niya dahil na rin sa mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nagising siya nang marinig ang pagtunog ng cellphone niya. Kahit inaantok pa ay sinagot niya yon. Detective Gara speaking. It's confirmed, Jackie. Rex is up to something not good. You've been gone for 2 weeks, right? He's not here too. Nagtanong ako sa head, pero hindi daw nila alam kung nasan si Rex. Baka nakita kanya bilang isang balakid. Napamulagat si Jacqueline at agad na napaupo sa kama niya. Wow! He's into a game now? Nasa vacation mode ako at ito ang naisip niyang oportunidad para hindi na ako bumalik? What an idiot! Hindi niya alam kung sinong kinakalaban niya. Tinapos niya ang tawag at bumaba. Takip silim na at mas lalong naging payapa ang paligid. Hindi niya rin makita ang lola niya kaya dumiretso siya sa kusina. At doon, may nakita siyang note. Apo, pumunta lang ako saglit sa palengke. May niluto ako merienda, alokin mo si Leo. Basa niya sa note bago buksan ang takip ng pagkain. Kumuha siya ng nilutong saging ng lola niya. Habang umunguya, ay nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Hindi normal ang pagkapamilyar sa kanya na mukha ni Leo. Alam niya nakita niya na ito kung saan bago pa sa probinsya. Saan nga ba? Leo. Pinilit niyang alalahanin ang lahat ng pwede niyang maisip. Leo. Leonel. Maging siya ay nagulat sa sariling sinabi. Imposible. He's up to something. Naalala niyang sabi ni Julio sa kabilang linya. Something. Kung kumpirmado na wala si Rex sa ahensya, magmula nang magbakasyon siya, hindi kaya Leonel Peralta? Halos hindi niya malunok ang kinakain ng ma-realize niya kung ano sinabi niya. Kung ganon,
ay hindi siya ang target ni Rex, kundi si Lionel. Pero ang walang yang yun, naunahan pa siya sa pagkilala at paghahanap sa isang Peralta? Anong kinakain mo? Halos lumundag ang puso ni Jacqueline nang biglang magsalita ang binata sa likuran niya. Nagluto daw si Lola ng saging na prito. Gusto mo? Sabi niya rin alokin kita eh. Buti pumunta ka na dito para hindi na ako pumunta sa bahay mo. Pasimple niyang tinignan ng binata. Paanong hindi niya nakita ang resemblance ito sa mga Peralta? Ang kakisigan pa lang nito at tindig, mahahalata na. Ngunit siya na mahusay na detective, hindi niya nalaman agad. Kinagat nito ang hawak niyang saging. Napakurap siya, bago iabot dito ang buong saging na hawak niya. Papalaot ka ba bukas? Nagkibit balikat ito at lumapit sa kanya. Natigil siya sa paghinga dahil sa ginawa nito. Kunin ko itong plato. Doon tayo sa sala kumain. Ba't nandito tayo sa kusina? Nagpakawala siya ng hangin nang kunin nito ang plato at maglakad patungo sa sala. Habang sumusunod siya sa sala, ay hindi niya mapigilan ang sarili. Ngayon niya nakumpirma na nahuhulog na nga siya sa binata. Dahil ngayon, sigurado na siya na hindi niya ilalantad ang pagkatao nito. Kung hindi dito mismo magmumula yon. Gabi na ngunit nasa labas pa rin si Jacqueline. Yakap niya ang sarili habang tinatanaw ang dagat na binibigyan ng liwanag ng buwan. Ba't nandito ka mag-isa? Naging alerto siya nang marinig ang boses na kinaiinisan niyang tao. Mabilis siyang humarap para tingnan nito. Malaki ang ngisi nito sa kanya. Naglakad ang tingin niya hanggang sa kanang kamay nito na may hawak na baril. You're out with silencer there. Ginuso niya ang hawak nitong baril kaya naman natawa ito. Bago itaas at tiningnan. Yep. I want you to suffer silently but surely painful. Ngumisi ito at hindi inalis ang matapang na tingin sa dalaga. Oh, look at you. Rexon Torres. Should I say Peralta? Oh gosh. Natawa siya at bahagyang tinakpan ng labi. You disgust me? Hindi bagay ang apelyadong yun sa'yo? Sumeryoso ang mukha niya. Ikinasa naman ng lalaki ang hawak nitong baril at tinutok sa kanya. Wala kang alam, Detective Gara. Mas lumaki ang ngisi niya. Hindi natatakot na kahit anong segundo ay pihitin nito ang gatilyo. I know everything. Every secret you have. Just playing dumb. Nakakatuwa kasi ang paglaruan ka. Miss Jackie! Rinig na sigaw ni Leo mula sa malayo. Nang mapaharap doon ng lalaking si Rex, ay mabilis niyang sinipa ang baril nito. Nahiklat naman ito ang braso niya, na agad niyang kinontra. Inatake niya ito sa pamamagitan ng suntok at sipa. Mabilis ang lalaki ngunit mas mabilis siya. Hindi niya alam kung saan nag-training ito, ngunit hindi niya maitatanggi na magaling to. Jacqueline! Ulit na sigaw ni Leo. Nakita niya ang figura nito sa di kalayuan, kaya naman, mas mabilis na inatake niya ito. Lionel! Agad na bungad ni Rex nang makalapit ng tuluyan sa kanila si Leo. Ngumisi ito at mukhang may pinaplanong masama. Stay away from him. May galit na usal niya nang hilahin niya palayo ang nagbabalak na si Rex na lumapit kay Leo. You already know? Ngumisi lang siya at kinuha ang dagger na nakatago sa ilalim ng bestida niya. Mabilis siyang umikot at pinaglaruan ng dagger. Nakalapit siya agad dito at tinutok sa leeg nito ang dagger. Leave him alone. Banta niya. Ngumisi lang ito habang itinataas ang kamay. No, not now. I've been waiting for this. Ngumisi ito at malakas siyang tinulak. Mabilis naman siyang nasalo ng binata. I'll be back. Much stronger. Tumawa pa ito bago tumakbo palayo. Tinulungan naman siya ng binata na makatayo ng maayos. He knows that you're here. Nag-aalalang aniya bago tanawin ang tumatakbong si Rex. Ngumiti lang ito. Walang halong pag-aalala sa tingin nito. Kilala mo na kung sino ako?
Nagkibit-balikat lang siya. Wala naman siyang balak na pakialaman ng tungkol sa katauhan nito. Mukhang may masamang plano si Rex. Let him. I've been waiting for him. This is the plan that I'm expecting. Kitang-kita niya ang pagbabago sa aura nito. Hindi niya alam kung kakabahan ba siya o ano. I've been receiving threats. 3 days straight. Ito ang paumpisa ng lolo niyang si Manuel Peralta. Nagpatawag ito ng family meeting. Kaya naman kahit ang mga pinsan niya na galing pa sa iba't ibang lugar, nagtungo pa rin sa Maynila. Are we now getting scared from a threat, Dad? Tanong ng ama niyang si Samuel. Napatingin naman siya sa lolo niya. Sigurado siya na hindi naman ito ipapatawag ang bawat miyembro ng pamilya kung ganun lang kasimple ang kaso. This is not being scared, son. This is being careful and wise. Mom told us about Gallup. Napatakip sa bibig ang lola niyang si Miana. Oh, it's about Uncle Gallup? That man is pretty old to seek revenge. Kahit tumanda na ang lola Miana niya, kikay pa rin ito. Kaya siguro kahit papaano, hindi ganun ka-pressure sa loob ng meeting room. Yes, little sis? Can I continue now? Sa pangatlong henerasyon ng pamilya nila, ay naikalat na ata sa buong miyembro ng pamilya na edad lang ang naiiba. Ngunit ang pagtrato sa bawat kapamilya, nanatili kahit anong edad pa yon. Gallup had a son. And like our family, they are spreading widely. Their family is seeking revenge on our family. Sumandal siya at nakita ang pagngisi ng mga ito. Mukhang na-excite pa sa sinabi ng lolo niya. Bukod sa kanila, nagsama-sama rin ang lahat na nakakataas. Lalo na yung mga may masamang loob sa atin. Now we're talking. This is so exciting, Dad. Nilingon niya ang Auntie Cecilia niya. Mas gumaganda ang bawat miyembro ng pamilya nila kapag nagkakaedad. But of course, we need a plan. We need to make everything so clean and quiet. Ito ang pinakaunang meeting na hindi siya na-board. Maliban na lang doon na nasa hot seat ang pinsan nilang si Marian. Gusto na niya itong tawanan noon dahil sa itsura nito. What's the plan, Grandpa? Tanong ni Wendy habang sumisimsim ng tsaa. We will take it slow. Gagawa tayo ng ingay na hindi natin kailangan makipaglaban. Sa ngayon, let the people talk about us. Doon ay nabuo ang plano nila. Ang mga balita sa biglaan nilang pagkawala ay malaking kasinungalingan. Nanatili ang pamilya nila sa Maynila. Ngunit dahil mukhang naabandona ang mansyon nila, hindi na ito pinag-aksayahan na suriin pa. Ngunit ang katotohanan ay nasa underground mansion lang ang kanya-kanyang pamilya. Isa talaga ito sa strength at advantage ng Peralta Mansion. Dahil halos lahat ng mansyon ay meron ito. Nandun lang ang mga ito sa 3 taon. Ang kanilang paggalaw ay tahimik at maingat. Mas naging malakas sila sa paglipas ng ilang taon na yon. Siya naman ay nagtungo sa probinsya para gawin ang plano niya. Doon niya nakilala ang matandang babae na ubod ng bait. Unang kita niya pa lang sa litrato ng dalaga ay nabihag na siya dito. Yan ang nag-iisa kong apo, nasa Maynila siya. Isa siyang detective sa sikat na ahensya. Galing, di ba? Ngumisi siya nang mapagtantong nakasalamuhan na niya ang dalaga. Sa huling misyon niya noon sa Maynila. Ito rin ang detective na umagaw sa kasong hawak niya. Kaya hinayaan niya na lang din. Bumabalik-balik siya sa Maynila para kilalanin ng personal ang dalaga. Oh, right. Rexon. Napangisi siya nang makita ito sa ahensya. Tama nga ang lolo niya. Gagawin ng mga ito ang lahat para mapabagsak sila. Rexon Peralta, apo na sa katuhod-tuhudan ni Gallup. Inilapag niya basta ang mga papeles at litratong personal niyang kinuha. Wow, this is getting more exciting. Mukhang masipag gumawa ng lalaki ang mga yon para lang mapanatili ang apelyido ng mga Peralta. Humikab si Wiscon at tinapik siya sa balikat. Congrats! May kapamilya ka pa na iba. Inirapan niya ang pinsan at tinalikuran ng mga ito. It's kinda weird that part of your family will still find a reason to hate you. Mahinang natawa si Wilton. Ito talagang pilyo sa kanila magpipinsan.
Mukhang ito ang una mong pagkakamali, Cass. He is not a family. Our family will never do this. Pinalaki sila ng mga magulang na dapat mahalin ng pamilya. Siguro ay dahil na rin sa turo ito ng great-grandma at grandpa nila sa mga magulang nila. Gallop is a selfish man. Hindi malabo na naman yun ang mga kaapu-apuhan niya. Paano ang isang masamang tao ay may karapatan na paharamihin ang angkan niya? Naiinis na usal ni Wendy bago titigan ang litrato ni Rickson. Itsura pa lang, hindi mo na mapagkakatiwalaan eh. Lakas lang talaga nila na kumuha ng apelyido. But our plans are working. Mukhang na isa-isa na nila ang kalaban. Na mga galing sa South. Ngumisi ang mga ito at tumangutango. Yep, kaming tatlo ang pumunta sa Spain para asikasuhin ng Wolfric Mafia. Mabuti na lang din talaga at mafia itong napangasawa na magaling nating pinsan na si Marian. Kaya naman hindi na rin kami nahirapan na ilocate sila. Malaking tulong sa kanilang napangasawa ng pinsan na si Perry Felix. Noong napagplanuhan ng balak nila, ay ito at ang mga miyembro pa nito ang nauna sa pag-alsa. Yeah, right. Hindi niyo ako sinabihan na pupunta kayo ng Spain. Umismid lang si Wiscon bago siya batuhin ng unan. Nasa Herrera ka that time. Baliw ka talaga? Alam naman sabihin ka pa namin na sumunod ng Spain kung alam naming nandun ka para tapusin si Kulo. Ito ang leader ng malaking sindikato na nakiisa sa paghihiganti sa kanila. Ang orihinal na plano, ang gumalaw ng tahimik at sa sarili nilang kakayahan, ang tago sa media at publiko. Dahil sa kasikatan nila, sigurado sila na malalaman agad ng mga sumusunod sa kanila ang magiging susunod nilang hakbang. Ngunit ang paggalaw ng ganito ay talaga namang naging dahilan para mapabilis ang galaw nila. I am so proud of us. This is such a legacy. Natawa silang magpipinsan bago siya tuluyang lumapit sa mga ito. Marami na silang napagdaanan, ngunit hindi yun hadlang para mas maging matatag sila. Ayan na naman sila, kumukorni na naman. Mabilis ngunit maingat na isinuot ni Jacqueline ang suit niya. Pagkalabas niya, sumalubong sa kanya ang mga pinsan ni Leonel. Wow, you look gorgeous, detective. Ani Wendy, bago lumapit sa kanya. Hindi na siya nagulat na makilala niya ito sa personal. Parang anak ito ng mga Diyos at Diyosa. At talaga naman pinagpala ng matindi. Ni Bathala. Ang mga ito ay parang hinulog sa langit. Mukhang hindi makatotohanan ng itsura ng kagandahan at kagwapuhan. Thank you, Wendy. Ngumisi ito sa kanya bago iniabot sa kanya ang barel. This is nice. Hindi namin alam na makakakilala ng forever dito ang pinsan naming ubod ng sungit. Natawa siya sa sinabi ni Wilton. Isang linggo na rin na lumipas, magmula nang maka-encounter niya si Rickson. Noong gabing yon. Nagulat pa siya, nang pagbukas ito sa pinto, ay sumalubong sa kanya ang 3 tao na nakahiga na parang bata sa sahig ng bahay. Shall we go ahead? I'm really excited to be back. It's been so much years. Tama ito. Sino mag-aakala na may pinaplano pala talaga ang mga ito? Gusto niyang awayin ang mga ito dahil pinahirapan lang siya sa paghahanap. Yun naman pala, na natili lang ang mga ito sa mansyon nila. Shall we go? Tinignan niya ang binata na kapapasok lang. Maayos ang dating nito, pati na rin ang buhok nito. Nakasuot ito ng leather jacket at ilalim nito ay puting top. Naka-leather pants at boots. Mukha na itong maangas na agent. Wow, Cass, mukha ka ng Peralta ulit. At hindi mukhang mangingisda. Asar ni Wilton dito at mas tiningnan niya pa ang binata. Gusto niya ang pagiging simple nito. Ngunit na makita nitong nakaayos, para namang nagwawala ang puso niya ng sobra-sobra. You look more handsome today. Napuno ng asaran ng buong sala bago nila mapagdesisyonan na umalis na. Lola, we'll be back po. May tatapusin lang kami. Mag-iingat ka, iho, ah. Ang apo ko, ingatan mo rin yan. Naalala pa niya kung gaano kagulat ang lola niya nang malaman nito. Paunang aniya. Sumunod naman si Lionel sa kanya. Oh, bakit? Tiningnan niya ang binata na kapapasok lang. Maayos ang dating nito, pati na rin ang buhok nito. Nakasuot ito ng leather jacket at ilalim nito ay puting top. Naka-leather pants at boots. Mukha na itong maangas na agent. Wow, Cass, mukha ka ng Peralta ulit. At hindi mukhang mangingisda. Sumunod naman si Lionel sa kanya. Oh, bakit?
Kayong dalawa para kayong mga batang may ginawang kasalanan. Lola, may sasabihin po sana ako. Pero okay lang naman magalit kayo sa akin. Nagsimula na magtaka matanda sa sinasabi nila. Ay, ano ba yung sasabihin nyo? Ninenervyos naman ako. Lola, ako po si Lionel Peralta. Nagmula sa syudad ng Maynila. Natigilan ito ng bahagya at namutla. Peralta ba kamo? Ang mga angka na may magaling na ahensya na bigla na lang naglaho? Tumangutang ang binata habang hinihintay ang reaksyon ng matanda. Ikaw na bata ka? Kunwaring pagalit ngunit napaluha si Lola. Bago niyakap si Leo. Bakit mo inilihim sa akin? Di naman kita ilalaglag. Parang nakitang tunay na apo. Ngayon ay handa na si Lionel na harapin ang tunay na kalaban at tapusin ang laban na matagal na sanang tapos. Dad, Mom. Sumalubong sa kanila ang mga naka-black suit na agent. Kahanay na rin dito ang mafia members. Napatulala si Jacqueline. Hulog na hulog ang panga niya nang makita niya ang mga Peralta. May mga helicopter na pababa. Ang lahat ng babae nakasuot ng full black na may halong red at fit sa magagandang katawan ng mga ito. Walang tapon sa itsura ng mga ito. Lahat magaganda. Lahat gwapo. Wow! You brought Detective Gara. Napatingin siya sa magandang babae na lumapit sa kanila. Para siyang nakakita ng anghel na maladyosa ang kagandahan. You know me? Ngumiti ito sa kanya. Nakaramdam naman siya ng paghawak ng kamay ni Leo sa bewang niya. Our family knew about you, Jacqueline. Kumindat pa ito bago siya inabutan ng magandang dagger. Hindi alam ni Lionel na may igaganda pa pala ang isang madugong gera habang pinapanood niya si Jacqueline na nakikipaglaban sa mga hindi naman dapat nito kalaban. Parang suwan ito sa bawat galaw. Tunaw na yan, Cos. Biglang sambit ni Marian galing sa likod niya. Ha? Ngumisi lang ito bago siya abutan ng panibagong bala ng barel. Tapusin na natin to. Kapag natapos na, ask her out. Sigaw naman ang tumatawang si Wilton mula sa gilid. Yeah, right. Kung hindi matutorpe, itong magaling nating pinsan. Mataray na sambit ni Wendy. Mabilis niyang kinasa ang baril at pinaputokan ng mga lalaking nasa likod ng dalaga. Umikot siya at marahan at maalaga niyang hinila ang kamay nito. Watch out! The bullets might hit you. Mahinang usal niya sa dalaga. Ngumisi lang ito bago isukbit ang kamay sa leeg niya. I've been hit, but not by the bullets, but by the Cupid's arrow. Sabay silang ngumisi sa isa't isa at masayang sinugod ang mga kalaban. Ito na ata ang pinakamalaking laban na naranasan niya. Ang laban ng mga orihinal na Peralta at ang mga taong kumakapit lang sa apelyido ng mga ito. Nice seeing you again, Rexon? Nakita niya ang pagngisi ni Jackie sa lalaking kaharap. Ito naman ay punong-puno ng galit sa mga mata. Nagliliyab ito sa galit at kung posible nga lang, sinugod na sila nito sa pamamagitan ng apoy. You, Peraltas, ruined our lives. Malakas na sigaw ni Rexon, kaya natigil naman na ibang miyembro ng pamilya nila sa pakikipaglaban. Walang ginawa ang pamilyang to sa inyo, Rexon. Napalingon siya sa kanyang lolo na kadarating lang. Ngunit ang pinagtakahan niya ay may sugat ito sa pisngi. Kayo ang gumawa na ikakasira nyo. May diin sa bawat salita nito. Pasimple naman niyang hinawakan ang kamay ng dalaga. Leonardo Peralta ruined our great-grandfather's life. He was selfish. You are all selfish. Lalo ka na. Itinuro nito ang dalagang nasa tabi niya. Gulat naman ito at halos mahulog ang panga. Ha? Anong ginawa ko sa'yo, hibang ka? At isa pa hindi naman ako Peralta. Magiging Peralta pa lang ako. Para lang pasabugin ka gamit ang malaking granada. Nanggigigil na ani Jacqueline bago ikasang baril na hawak nito. Labas siya sa usapan na to. Your great-grandfather tried to kill our father many times. Hindi kami nag-revenge. We never did that. Kayo ang nagkasala
Kayo pa may ganang gumante? Naikwento ito sa kanila ng mga magulang. Kaya kahit anong topic tungkol sa family history nila, hindi sila ma-out of place. Dahil na memorya na nila ang halos lahat ng kwento. Men, take him down. And never let that man see the light again. Babaril pa sana ito nang mabilis itong tamaan ni Jacqueline sa braso. Napaluhod ito at napadaing. Tumigil ka na, Rex. Surang-sura na ako sa pagmumukha mo. Hanggang dulo ba naman? Hindi niya alam kung tatawanan niya ang dalaga. Kaya pinigilan niya ito at marahang hinila ito palapit sa kanya. Naubos na ang mga tauhan nito maging ang tauhan ng pamilya ng mga ito. Kaya naman tuluyan na nilang pinadampot si Rexon. Oh wow! My vacation is really something that I will never forget. Natatawang ani Jacqueline. Marahan niyang hinila sa gilid ang dalaga at bigla na lang lumod dito sa harap. Hoy! Ano ginagawa mo? Ngumiti lang siya at inilabas ang kanina pa iniingatan na singsing. Would you like to marry me? Natigilan ito at napanganga. Hala, hoy! 1 month pa lang tayo magkakilala, kasal ka dyan agad. Uy, si pinsan, di na torpe. Narinig niyang pangaasar ni Wendy. Stop that. Don't ruin his romantic proposal. Inirapan naman niya ang pinsan na si Wiscon dahil sa pagiging sarkastiko nito. I knew you since the first time you stole my case. That day, you stole my heart too, Miss Detective. Ngumisi ito sa kanya at maingat na hinawakan ang kamay niya. Stand up. Besides, I still have a lot of time to know you more. Mahina siyang tumawa at tumangutango. Yeah, we will have forever to share. Ilang taon na rin ang lumipas at katulad noon ay muling nagingay ang pangalan ng mga Peralta. Ngunit sa pagkakataong yon, mas dumoble ang intriga. Detective Gara, ay sorry. Detective Peralta, may another case for you. Napangiti si Jacqueline na makita si Julio. Mukhang may happy life na ito. Kaya blooming ang bakla. Ikaw talaga? 4 na taon na akong kasal, hindi ka pa rin nasasanay. Nga pala Jackie, invited ka sa pa-baby shower ko Mag-a-adapt ka? Nakangiti itong umiling-iling habang inaabot sa kanya mga papeles. Hindi, my girlfriend is pregnant so. Hulog ang panga niya sa narinig at mukhang nabibingi niya yata siya. Girlfriend? Kitang-kita niya ang saya sa mga mata ng kaibigan. She accepted me for who I am, Jackie. Minahal niya ako sa paraan na akala ko hindi ko deserve. Dahil bakla ako. Pero pinaranas na sa akin na maging isang reyna at hari sa buong relasyon namin. I'm so happy for you. Congratulations. Matapos ang duty niya ng araw na yon, lumabas na siya sa building. Bago pa niya i-dial ang number ng asawa niya, ay may bumusina sa kanya. Mommy! Malawak ang ngiti niya na makita ang bibong anak na kumakaway. Ang isang kamay nito ay hawak ng napakapogi niyang asawa. Love, baby. Tumakbo siya palapit sa mga ito. Natawa naman ang asawa niya, kaya binuhat nito ang kanilang panganay na lalaking anak at lumapit sa kanya. Aw, I miss you both. Aniya nang sa wakas ay nayakap niya na ang mga ito. Our son wants to see his beautiful mother, kaya sinundo ka namin. Ngumiti siya at hinagka ng anak at asawa. Sus, kayo talaga? Tiningnan niya si Lionel at marahang hinagkan sa noo. Ang ganda-ganda mo, love. Just don't worry anymore. I'll protect you and our son. I love you so much. Ngumiti siya at niyakap ng mahigpit ang asawa dahil napaka-sweet talaga nito. Kung may natutunan man si Jacqueline Gara sa buhay niya, ayun ay mas piliin ng pamilya. Simula na maging asawa niya si Lionel Peralta, ay kailanman hindi niya naramdaman na nanganganib ang buhay niya. At yun siguro ang legacy ng pamilyang ito, na patuloy na ipapamana sa kada henerasyon ng kanilang pamilya. The End. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Miss Detective and the Long Lost Agent. Written by Miss Angel.
Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!